Isang umaga sa maliit na bahay sa Silay City. Tahimik ang paligid, parang payapa, ngunit may bigat sa hangin. Sa loob ng bahay, nagkalat ang mga laruan ng bata. Wala ng tao, tahimik at puno ng lungkot. Tatlong magkakapatid, puno ng saya, naglalaro at nagtatawanan, inosente at masaya sa kanilang munting mundo. Ang kanilang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa, ang ama naman ay nagtatrabaho sa Bacolod at tuwing weekend lang nakakauwi. Bago umalis, pinangako ng ama na babalik siya sa weekend. Ngumiti ang mga bata. Wala silang kaalam-alam sa darating na trahedya. Ngunit dumating ang gabi. Bumuhos ang malakas na ulan. Walang may alam sa kung ano ang nangyayari sa loob ng bawat bahay. Kinabukasan, naglalakad ang kapatid ng ama papunta sa bahay, dala ang bigas, handa na sanang sorpresahin ang mga bata. Ngunit nang buksan niya ang pinto, katahimikan lamang ang bumungad sa kanya. Tatlong inosenteng bata ang natagpuang nakahiga sa sahig, magkatabi, parang natutulog. Ang kanilang mundo ay biglang napawi. Dumating ang mga pulis at naglagay ng tape sa paligid ng bahay, tahimik at seryoso sa pag-iimbestiga. Sa sahig, may basag na cellphone at bato. Walang senyales ng pagnanakaw, pero may bakas ng karahasan. Dalawa sa mga bata ay dinala sa ospital, lumalaban sa kanilang kritikal na kalagayan. Isa sa kanila ay tuluyan ng binawian ng buhay. Isang munting bata ang biglang nawala sa kanilang pamilya. Ang ina, umiiyak habang hawak ang telepono, umaasang maaabot pa niya ang kanyang mga anak. Ang pamilya, nagkakaisa at sumisigaw, huspisya para sa Bornales siblings. Hindi sila titigil hanggang makamitan ang katarungan. Ang mga kapitbahay at komunidad ay nagtipon, nagdasal sa gabi, nagbigay respeto at panalangin para sa mga bata. Isang paalala sa lahat ng magulang, gaano man kahirap ang buhay, huwag niyong iiwan ang inyong mga anak mag-isa kahit sa loob ng bahay. Dalawa sa mga bata ay patuloy na lumalaban, umaasa sa pag-asa, lumalaban sa sakit at lungkot. At sa batang nawala, ang kanilang alaala ay mananatili at darating din ang hustisya.